Kumusta mga kasaliksik? Napakaraming bagay sa mundo natin ang nananatiling misteryo, mga hiwagang hinihintay pa nating matuklasan. Kaya mula sa yelo ng Himalayas na nag-iiwan ng mga kakaibang bakas hanggang sa kaloob-looban ng Antarctica, na tila nagtatago ng isang mundo sa ilalim ng yelo, talakayin natin ang 10 pinakamisteryosong natuklasan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10, Snow Walker. Sa tuktok ng malalamig na bundok ng Everest, nakatuklas ang mga manlalakbay ng kakaibang tanawin. Mga bakas na kasing haba ng 12 inches at kasing lapad ng 5 inches. Ang mga bakas na ito ay nagdulot ng matinding haka-haka sa pag-iral ng isang maalamat na nilalang. Hindi ito maipaliwanag ng lokal na wildlife, at ang laki at hugis ng mga bakas ay nanatiling palaisipan. Ang mga karagdagang ulat mula sa mga mag-asawang camping ay nagpatibay sa ideya na maaaring may yeti sa lugar na iyon. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang isang video na nagpakita ng mga puno ng pine na nabunot ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang ganitong klase ng lakas sa isang lugar na halos walang punong kahoy ay nagdulot ng lalong malalalim na misteryo. Sa kabila ng mga haka-haka, nananatili pa rin ang tanong, ano ba talaga ang nag-iwan ng mga bakas na iyon? Ang mga ekspertong nakakita ng mga ito ay walang malinaw na paliwanag. Ang ibang mga mananaliksik ay nagsasabi na baka ito'y gawa lamang ng natural na puwersa. Ngunit ang laki ng bakas at ang video ng mga nabubunot na punong kahoy ay tila mas malaki kaysa sa normal na puwersa ng kalikasan. Iba't ibang kwento ang umusbong mula sa mga lokal na naninirahan. Ngunit ni isa sa kanila ay walang sapat na ebidensya upang maipaliwanag ang buong pangyayari. Bagaman ang mga tanawin at klima sa Everest ay alam na ng karamihan, ang misteryo ng mga bakas na ito ay patuloy na nag-uudyok sa mga mananaliksik na bumalik. Ang kanilang mga pagsisikap na magdulot ng linaw sa makalumang alamat ng yeti ay tila napupunta sa wala. Ngunit ang kakulangan ng katiyakan ay nagdaragdag lamang sa kapana-panabik na aspeto ng kwentong ito. Nag-iiwan ng mga manunood at mananaliksik ng mga tanong na tila hindi malulutas. Number 9, Frozen Mammoth. Isang pambihirang natuklasan ang ipinakita ng Ancient Life Institute, ang isang woolly mammoth na tila bagong kuha sa yelo, kahit na ito'y may edad ng halos 300,000 years. Ang halos perpektong kalagayan nito, mula sa mahahabang tusks hanggang sa balahibong hindi nagbago, ay nagbigay ng kakaibang tanawin na tila bumalik sa nakaraan. Ang mga detalye ng nakapreserbang bangkay ay nagsilbing isang bintana sa mundo ng mga higanteng nilalang ng nakalipas na yelo. Ayon sa mga siyentipiko, maaaring dulot ng permafrost ang di mapaniniwalaang kalagayan ng mammoth. Ang natural na pagyeyelo at pagkakakulong sa yelo ay nagresulta sa napakahusay na preserbasyon. Sa pamamagitan ng bangkay na ito, natutunton ang mga pattern ng kanilang pamumuhay, mula sa kanilang pagkain hanggang sa kung paano nila nalampasan ang matinding lamig ng Ice Age. Ang mga detalyeng ito ay nagiging susi upang maunawaan ang mga pagbabago sa kapaligiran at kalikasan na humubog sa ating planeta. Ang mammoth na ito ay hindi lamang isang natuklasan. Ito'y naging simbolo ng pagsasaliksik at pag-aaral. Mula sa mga museum hanggang sa mga exhibit, ang presensya nito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapanatili ng ating kalikasan. Ang pagkatuklas nito ay nagbubukas ng mas malalim na talakayan tungkol sa panahon ng yelo at kung paano ito nakaapekto sa mga sinaunang hayop. Sa kabila ng matagal ng pagkawala ng mga tulad nito, patuloy itong nagbibigay ng inspirasyon para sa higit pang paghahanap ng mga kwento ng ating nakaraan. Number 8, Eerie Skull. Sa kailaliman
ng Lucky Partner Mine sa San Diego, natuklasan ng isang grupo ng mga paleontologist ang isang bungo na tila galing sa ibang panahon. Ang kakaibang hugis nito, pahaba at may mahahabang pangil, ay nagdala ng maraming katanungan sa mga siyentipiko. Walang ibang kalansay na natagpuan sa paligid nito, kaya't nananatiling misteryo kung anong nilalang ang nag-iwan ng ganitong kakaibang bungo. Sa kasaysayan ng paleontolohiya, bihirang makatagpo ng ganitong uri ng labi. Habang maaaring isipin ng ilan na ito'y bahagi ng isang bagong natuklasan na species, walang sapat na ebidensya upang suportahan ang ideya. Ang mga naunang hypothesis ay tumutukoy na maaaring ito'y isang nilalang na nag-evolve sa isang isolated na lugar o isang species na hindi pa nalalaman ng agham. Gayunpaman, ang kawalan ng karagdagang labi ay nagdudulot ng mas maraming katanungan kaysa kasagutan. Ang natuklasang ito ay naging sentro ng maraming debate sa larangan ng agham. Habang ang ilan ay naniniwala na ito'y patunay ng isang hindi kilalang species, ang iba'y mas nagiging maingat at hinihintay pa ang mas malalim na pagsusuri. Sa kabila ng kawalan ng kasagutan, ang natuklasan na bungo na ito ay nagpapakita ng patuloy na kagila-gilalas na mundo ng paleontolohiya. Number 7. Poor Cub. Sa isang Arctic fossil hunting expedition, nakatuklas ang mga mananaliksik ng isang kakaibang labi, isang lion cub na nasa halos perpektong kalagayan, na parang natulog lamang ito ng mahigit 28,000 years. Ang balahibo nito, na hindi halata sa unang tingin, ay tila na itago ng lupa na parang bahagi na ng kalikasan. Ang mga detalye nito, mula sa buo pa nitong bigote hanggang sa hindi nagalaw na postura, ay nagbigay ng isang bihirang sulyap sa isang panahon na matagal nang nawala. Ang mga dalubhasa ay naniniwala na maaaring ito'y isang anak ng leon na naghihintay ng kanyang ina sa loob ng kuweba. Subalit, tila naabutan ito ng hindi pangkaraniwang kalamidad. Ang posisyon ng cub ay nagbibigay ng kwento ng posibleng biglaang kamatayan. Walang senyales ng pagsira sa katawan nito. Lahat ay nananatiling intact na nagdudulot ng mas maraming tanong kaysa sagot. Sa ngayon, ang maliit na leon ay naging simbolo ng kalikasan ng nakaraan at ng mga natutuklasan ng tao. Hindi lamang ito isang labi, ito'y nagdadala ng mga kwento ng sinaunang mundo at kung paano ang isang hayop ay maaring maging bahagi ng kasaysayan. Ang natuklasan na ito ay hindi lamang mahalaga sa agham, kundi nagbibigay rin ng aral sa ating lahat na pinahahalagahan ng ating kalikasan. Number 6. Black Snakes. Sa gitna ng madilim na kagubatan ng Detri, natuklasan ng mga tagasaliksik ang isang hindi pangkaraniwang tagpo. Libo-libong maliliit na itim na ahas na magkakabuhol sa isang makitid na kuweba. Sa mga mata ng mga nagmamasid, ang eksenang ito ay nagbigay ng isang kakaibang timpla ng kamanghaan at kilabot. Maraming haka-haka ang umusbong mula sa natuklasan. Ito ba'y isang natatanging breeding ground o isang resulta ng pambihirang kondisyon ng kapaligiran? Ano man ang dahilan, ang ganitong dami ng ahas sa iisang lugar ay bihirang masaksihan sa kalikasan. Ang tensyon na dala ng libu-libong ahas na halos magkakapatong ay hindi lamang nagdulot ng takot, kundi pati na rin ng pagkamangha sa mga dalubhasa. Ang ilang eksperto ay nag-isip na maaaring ito ay dulot ng isang kakaibang siklo ng pag-aanak na limitado lamang sa lugar na iyon. Ang iba naman ay nagmumungkahi na ang kapaligiran sa Detri Forest ay nagdulot ng isang natatanging puwersa, dahilan upang magtipon-tipon ng mga ahas doon sa kakaibang panahon. Hanggang ngayon, ang lugar na ito ay patuloy na pinag-aaralan ng mga siyentipiko. Ang hindi pangkaraniwang tanawin na ito ay nagdudulot ng maraming tanong ukol sa asal at pag-uugali ng mga ahas. Habang marami pang kailangang tuklasin, ang libu-libong itim na ahas ng Detri Forest ay nagbibigay ng isang misteryong patuloy na umaakit sa mga mananaliksik
at mga mahihilig sa kakaibang kwento ng kalikasan. Number 5, Black Demon. Sa kaloob-looban ng sinaunang Ronggoo Cave, isang larawan ang nakuha ng isang photographer na nagpapakita ng isang nakakatakot na imahe. Isang nilalang na mistulang demonyo, kulay itim ang muka at may isang puting matang tila tumatago sa dilim. Ang anyo nito ay parang bahagi ng mga anino, halos hindi mahuli ng mata, na parang ang mismong kuweba ay binibigyang buhay ang nakakakilabot na presensya. Maraming lokal ang naniniwala na ito'y maaaring isang tagapagbantay ng kuweba, isang espiritong gwardya na bahagi na ng matandang paniniwala sa rehiyon. Ang Ronggoo Cave ay matagal nang kilala bilang isang mahiwagang lugar na may kwento ng mga multo at iba pang supernatural na nilalang na di umano'y naninirahan dito. Ang imahe ng Black Demon ay nagpatindi pa sa misteryo. Ang ilan ay naniniwala na ito'y simbolo ng mga paniniwala ng mga sinaunang tao, isang tagapagbantay sa daan patungo sa kabilang buhay. Ang iba naman ay naniniwala na ito'y isa lamang natural na anino na napagkamalang supernatural. Subalit, kahit ano pa ang paliwanag, ang presensya ng Black Demon ay nagpapalalim sa reputasyon ng kuweba bilang isang lugar ng hiwaga at takot. Ang mga kwento ng Black Demon ay patuloy na nagiging sanhi ng pag-usisa sa mga mananaliksik at mga turista. Hindi pa rin malinaw kung ano nga ba ang totoong pinagmulan nito, ngunit ang aninong ito ay patuloy na nagdadala ng kilabot sa mga nais sumubok pumasok sa kuweba. Sa paglipas ng panahon, nananatili itong bahagi ng lokal na alamat, isang simbolo ng mga hindi maipaliwanag na mga puwersa ng kalikasan at ang hangganan ng ating kaalaman sa mundo. Number 4, Crystal Skull. Sa kailaliman ng Bell's Cave, natagpuan ng isang archaeologist ang isang kakaibang artifact, isang bungo na gawa sa purong kristal. Ang skull na ito ay natuklasan 125 meters ang lalim sa isang lugar na itinuturing na sagradong pinagdarausan ng mga sinaunang seremonya ng mga Maya. Ang kahusayan ng pagkakagawa at ang tila kumikislap na kagandahan nito ay nagdudulot ng mga katanungan ukol sa espiritual na kahalagahan nito. Mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Ang kristal na bungo ay maaaring simbolo ng isang malalim na kaugalian o paniniwala ng sinaunang sibilisasyon. Pinaniniwalaan ng ilan na ang kristal na bungo ay ginamit sa mga ritual upang makipag-ugnayan sa mga espiritu o mga Diyos ng kalikasan. Ang walang bahid na pagkapino ng gawa nito ay nagpapakita ng mataas na antas ng kasanayan ng mga sinaunang tao sa teknolohiya ng kristal. Ngunit ang iba ay nagtatanong kung paano nila naisip o nakuha ang ganitong uri ng materyal. May mga haka-haka rin na maaaring may koneksyon ito sa mas malawak na kasaysayan ng mga mahiwagang artifact na nauugnay sa mga Mayan. Ang pagtuklas sa kristal na bungo ay patuloy na humihikayat ng interes mula sa mga mananaliksik at mga mahilig sa misteryo. Ang mga palaisipan na dulot nito ay nagpapaalala sa atin na marami pa tayong hindi alam tungkol sa mga sinaunang sibilisasyon. Ang kristal na bungo ay hindi lamang isang bahagi ng kasaysayan. Ito'y simbolo ng pagiging malikhain, pananampalataya, at ang patuloy na paghahanap ng tao para sa kahulugan ng nakaraan. Number 3, Crying Rocks. Sa kitaasan ng Andes, matatagpuan ang isang kakaibang tanawin na tinatawag na Crying Rocks. Bawat gabi, ang mga batong ito ay tila umuungol o humahagulhol, nagbibigay ng isang nakakakilabot na tunog na tumutunaw sa katahimikan ng bundok. Ang mga tunog na ito ay matagal nang pinaniniwalaan ng mga lokal bilang mga palahaw ng mga nawawalang kaluluwa. Sa kanilang mga kwento, ang mga batong ito ay sinasabing pinamumugaran ng mga espiritu
nagdadala ng babala sa mga pumupunta sa lugar. Subalit may mga nagmumungkahi na ang mga tunog ay maaaring resulta lamang ng natural na akustika ng lugar o mga kakaibang proseso ng lupa at bato. Ang paggalaw ng hangin at ang posisyon ng mga bato ay maaaring lumikha ng mga alingaungaw na parang iyak. Ngunit anuman ang tunay na sanhi, ang misteryosong ingay ay patuloy na nagdudulot ng mga kwento at haka-haka, nagpapalalim ng kagandahan at kasaysayan ng bundok. Hanggang ngayon, nananatili ang mga crying rocks bilang isang misteryo. Ang kanilang mga tunog ay nagbubukas ng pintuan sa pag-iisip tungkol sa hangganan sa pagitan ng agham at kwento. Isa man itong natural na kababalaghan o isang kwento ng kaluluwa ng nakaraan, ang mga batong ito ay patuloy na nagbibigay buhay sa mga alamat at usapin tungkol sa ating relasyon sa kalikasan at sa mga hiwagang bumabalot dito. Number 2, Crystal Forest. Sa kalagitnaan ng isang liblib na lambak sa disyerto ng Brazil, natuklasan ang isang lugar na tila mula sa isang kwento ng pantasya, ang Crystal Forest. Ang mga manlalakbay ay nakatagpo ng isang libis na puno ng naglalakihang quartz crystals, na ang ilan ay umaabot ng hanggang 20 feet ang taas. Ang mga kristal na ito ay kumikislap sa liwanag ng araw, bumubuo ng isang tanawin na nagmumukhang surreal. Tila isang mundo ng salamin at liwanag, ang lugar ay nagbibigay ng mahiwagang tanawin na bihira sa ating planeta. Ang mga eksperto ay naniniwala na ang Crystal Forest ay may edad na milyon-milyong taon at ang pambihirang pormasyon nito ay bunga ng natatanging prosesong heolohikal. Ang pagkakaroon ng gayong karaming quartz crystal sa iisang lugar ay nagpapakita ng mga kakaibang kondisyon sa ilalim ng lupa. Ang mga likas na elementong ito ay maaaring resulta ng matagal na proseso ng init at presyon na nagdulot ng perpektong mga forma at laki ng kristal. Sa kasalukuyan, ang Crystal Forest ay hindi lamang isang tanawin para sa mga turista, kundi isa ring pinag-aaralan ng mga siyentipiko. Ang kahangahangang lugar na ito ay nagtutulak sa mga tao na muling suriin ang kanilang pananaw sa kalikasan. Ang mga kristal na ito ay patuloy na nag-iiwan ng impresyon sa mga pumupunta dito, nagdadala ng inspirasyon sa mga mananaliksik at nagiging paalala na ang kalikasan ay puno ng mga hiwagang naghihintay lamang na matuklasan. Number 1, Hollow Earth. Sa ilalim ng yelo ng Antarctica, natuklasan ng mga explorers ang isang napakalaking cavern na tila isang hiwalay na mundo. Ang kaloob-loobang ito ay hindi lang basta isang guwang. Ito'y isang ekosistem na buo at buhay na buhay. May mga halamang umaabot ng matataas na sukat at mga hayop na hindi pa kilala sa agham. Ang natuklasan na ito ay tila isang bersyon ng Hollow Earth na matagal ng bahagi ng mga alamat. Isang lugar kung saan ang buhay ay nagpapatuloy ng malaya sa anumang impluwensya ng panlabas na mundo. Ang pagkatuklas ng lugar na ito ay nagbunsod ng maraming tanong tungkol sa kakayahan ng kalikasan na magtago ng ganitong uri ng biodiversity. Paano nga ba nakatagal ang ganitong klaseng ecosystem? Anong mga uri ng hayop ang namuhay sa kaloob-looban nito? At paano sila nag-adapt sa kakaibang kondisyon? Ang lush greenery sa isang lugar na sobrang lamig at tila hindi makatao ay nagdudulot ng mga palaisipan at masusing pagsasaliksik mula sa mga eksperto. Sa kabila ng mga hadlang sa paggalugad, ang matinding lamig, ang kawalan ng direktang liwanag, at ang malalaking yelo, ang kagilagilalas na ekosistema na ito ay nagbibigay inspirasyon para sa higit pang pagsasaliksik. Ang natuklasang ito ay nagiging isang paalala na kahit gaano pa ka-advance ang ating teknolohiya at kaalaman, marami pa ring bahagi ng ating planeta ang nananatiling misteryo. Ang Hollow Earth ng Antarctica ay patuloy na nagiging simbolo ng hindi matatawarang kakayahan ng kalikasan na magtago ng mga lihim na naghihintay lamang matuklasan.